Alright guys, maliwalas ang panahon, araw ngayon ng Huwebes. So kagabi guys, maulan, namamasa pa yung labas ng shop. Ayan, nasa tabi tayo ng highway. So dyan na side guys, yan yung mga namamasada na sidecar motor. So may gagawin akong motor na Wave 125 guys. Ayan, so maganda pa siya. So itong motor na to is akin to dati. So bali bininta ko na to. And then yung bumili nito is ipapayos na sa akin. So ang issue nito guys is nag-uusok na yung tambuso na. So ibig sabihin is may problema na ang kanyang piston ring. So 2005 ko itong nabili. So 2005 Disyembre. So 17 years old na ito motor na ito. So alam ko ang history nito guys, dahil ako lang ang gumagawa ng motor na to. So try lang muna nating pandarin para maipakita sa inyo na mausok na yung tambuso niya. So start lang natin. Ayan. So kung titingnan nyo guys, wala siyang usok, pero pag tataasan natin yung RPM niya is lalabas na ang usok. So ayan guys, yung makina nito is mayroon na siyang konting tunog dito na side. So ibig sabihin is medyo may kalog na rin ang kanyang primary clutch. So pero tolerable pa naman to. Ang main issue lang talaga niya is palitin na ng piston ring. So papalitan natin to ng piston ring guys, and then ituturo ko sa inyo ang pamamaraan ng mga old school dati, diskarte kung paano magpalit ng piston ring na nakakatipid. So bago ang lahat is babaklasin muna natin tong cover. Yan guys, nabuksan ko na yung cover niya. So na-access na natin ang makina. So ito yung sitwasyon ng makina niya. So yung oil niya is sobrang itim na. Ayan, napaka-itim na niya guys. So ibig sabihin, ang nakabili nito is hindi siya maalaga sa maintenance ng motor ko. So kung titingnan nyo yan guys, ayan, sobrang kalawang na ng kanyang kadena. So ganyan talaga guys pag hindi maalaga sa motor. So nung sa akin to, sobrang alaga ko to. At sasabihin ko sa inyo guys is napakaganda ng performance ng makinang ito, napakatibay guys. So magsi 17 years old na siya ngayon guys, ngayong Disyembre kasi December 15, 2005 po siya nabili. So ngayong Disyembre is magsi 17 years old na ito. Stock pa rin yung laman loob nito guys. So hindi pa naparibor guys. So malakas tumakbo ang makinang to. Maabot ako nito ng 120 km/h. So wala talaga akong masabi sa makinang to, sa unit na ito na Honda Wave i125. So napakatibay. So yung next na lumabas nito yung XRM 125, nung medyo hindi na siya ganun katibay, madali na mag-usok, pero ito guys is talagang napakatibay. Alright guys, nabuksan na natin. So ito na po ang itsura ng kanyang piston. So kung nakikita nyo yan guys, mayroon niyang kanya parang valve packet sa exhaust valve. So dati kasi itong naka-racing cam, so tinamaan ng konti sa exhaust valve, pero matibay siya guys kasi hindi man lang nabaluktot yung valve ng exhaust. So ngayon naka-stock na to. So ayan ang itsura niya sa 17 years na gamit. Then yung bore niya guys sa cylinder wall, tingnan natin mabuti. May gas-gas na siya guys. Switch na natin ang ilaw ng camera. Okay, tingnan natin. So ayan guys, may mga kalmot-kalmot na siya na parang hairlines. So sa iba nito guys is pinapalitan na lang ng replacement block. Dito sa kabila. Kalmot na rin, gas-gas na parang hairlines. So for me guys is tolerable pa yan, pwede pa yan. So need lang natin is palitan ng piston ring na 25. So standard pa to guys, hindi pa ito naparibor. So ang ipapalit natin piston ring, Tim, ingay mo. So napakaingay ng aso ko guys. So ang ipapalit lang natin piston ring, pasensya nyo na guys, sa highway kasi tayo, daming dumadaan na motor, ang ingay ng tambutso.
So 25. Hahasain lang natin to. Alright, nilagay ko ng block sa working table ko. At ito na yung kanyang piston. And then ito yung piston ring na luma. And then ito yung bago na 25 ang size na hahasain natin. So ang gagawin natin guys is kapag wala kayong grinder na katulad nito is hahasain nyo lang gamit ang 120 na liha na mayroong blade ng bakal. So ako nito guys, para mas mabilis lang yung trabaho natin, is gagamit lang ako ng grinder na may cutting disc. Ayan. Yan yung cutting stone niya. And then ito lang yung hahasain ko, itong dalawa na makapal, itong top ring at saka ang second ring. Bale, itong oil ring nya guys, hindi na talaga to pwede na hasain pa sa grinder. So ito lang dapat ang ihahasa nya, yung liha na may lalagyan na lagari ng bakal. So ito, dalawang to, hasain ko to. And then hindi ko talaga siya i-finalize na paghasa gamit nito. Ipipinis ko pa rin siya ng 120 na liha. So titingnan natin ulit ang kondisyon ng bore kung yan, switch on na natin ang ilaw ng camera. So focus natin yung camera, hindi masyadong makita, malabo. Ayan, so malabo yung camera natin. Ayan, ang nakikita nyo ngayon guys is may gas-gas na talaga siya. So sa mga new mechanic nito guys is dahil marami na ring burkit na mura lang na replacement, so pinapalitan na talaga nila ito na agad ng tawag nito burkit, kasi mas mabilis lang yung trabaho, mas madali at kunti lang yung na-consume na oras. Ayan. Ayan. So yan, kung sasabihin ng iba nito is hindi na pwede, for me guys is tolerable pa itong ganitong mga gasgas, kasi parang kalma pa naman siya ng o parang hairlines lang siya ng buhok. So tingnan natin to, pagkabit natin yung luma na piston ring. Ayan, titingnan natin sa kabila. Yan guys, kung titingnan nyo yan guys, wala pa namang nakikita na liwanag na tumatagos sa gilid ng piston ring. So ibig sabihin guys is yung mga gasgas na yon is tolerable pa. So sa mga nagtitipid at pulido rin yung gawa is ganito lang yung gawin nyo. So gagawin ko na to guys. So guys, sa mga beginner, hindi ko ina-advise na gumamit kayo ng grinder. So mas maganda is tagain nyo na lang sa liha. Tsaka pag naghasa kayo nito guys, kapag naghasa kayo nito is isang side lang yung hasain nyo, huwag nang hasain yung kabila. So isang side lang hanggang sa maset na yung gusto nyong ring gap. Ayan guys, tapos ko na siyang hasain, and then yung hinasa ko guys is lilihain ko lang yung gilid niya para matanggal yung matalas niya, para hindi mag-cause ng gas-gas. So maingay yung mga bata dito guys, pasisahan. So ganyan lang guys, lihain ko lang siya ng konti. So ayan, tapos na to guys, and then tapos sa inyo ang setting nito. Okay guys, ituturo ko sa inyo ang pag-set ng ring gap kapag oversize ang ginamit yung piston ring. So ito yung ating cylinder wall.
Kung nakikita nyo yan na side na to, ito yung tinatamaan ng piston ring. Hanggang dito lang yung tinatamaan ng piston ring. So ibig sabihin ito lang yung lumalaki yung size nya. Pagdating dito, hindi ito tinatamaan ng piston ring. So ibig sabihin standard pa ang size na ito. So kung magsiset kayo ng ring gap guys, is dito nyo dapat iset yung gap na gusto nyong ilagay sa nakiran sa piston ring. Okay guys, pag itong oil ring ng asahin natin, hindi na pwede itong grinder. So ito na talaga yung gagamitin natin. Liha na 120 and then lagari ng bakal. So ganyan lang guys. So ang ganitong trabaho guys, kailangan ng tiyaga. So mataas ang oras na bubuli natin para lang na ma-set natin ng maayos yung piston ring. So kaya ang madalas yung ibang mekaniko is pinapapabili na kayo ng bagong bore kit o kaya ay piston kit para mas mabilis lang yung trabaho. So less time ang trabaho compared dito. Pero for me guys, mas maganda ito kasi yung piston ring na ginagamit natin is original. So original pa rin yung piston, bali piston ring lang yung ginamit natin. Pulido yung gawa natin and then magtatagal kasi original pa lahat. So pag replacement na piston kit na is hindi natin magagarantiya kung magtatagal. So ganyan lang guys. Yan, so kailangan lang ng tiyaga. So dapat from time to time guys is siniset nyo sa ito block para hindi lumagpas yung clearance na gusto nyong ilagay sa piston ring. So itong side lang ito ang nilihain natin, yung kabila hindi na. A few moments later. So ayan, finally natapos ko na rin lahat. Iset lahat ng piston ring at saka nalinis ko na rin lahat ng pyesa, pati itong surface na ito. So tapos na itong lahat linisin guys. And then papakita ko lang sa inyo ang ring gap na nilagay ko. Hindi masyadong makita sa video. Focus na natin yung camera. So sobrang liit lang yan guys. Ayan guys oh. So parang hairlines lang yung nilagay ko na ring gap guys. So nakabit ko na to guys. A few moments later. So nakabit ko na guys ang piston ring. So tip lang guys sa paglagay ng piston ring, dapat kabilaan ng siya alternate. Ito yung gap ng oil ring, and then sa kabila nandyan rin yung gap ng oil ring, and then ito yung second ring, yan yung gap na, and then yung top ring naman is dyan sa kabila. So ganyan lang guys ang pagset ng piston ring sa piston. A few moments later. So ayan guys, nalagay ko na. Swerte ko lang guys kasi yung gasket ng bore is hindi na punit. So hindi na natin ito papalitan. And then wag na wag rin kayo maglagay dito ng gasket maker guys. Dapat kung buo ang gasket dito is hindi nyo dapat nilalagyan ito ng gasket maker. So yan kasi yung isa sa dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng issue na hindi umakyat ang langis dito sa camshaft, kasi itong butas na ito dito na side, ayan, maliit lang yan. So nababarahan yan ng gasket maker, lalo na pag nilagyan nyo ng sobrang dami. So huwag nyo ugaliin na maglagay dito ng gasket maker. So lalagyan ko na ito ng oil and then isasalpak ko na ang lock. Cylinder head gasket guys, ito pa rin yung nilalagay ko, yung stock cylinder head gasket nya. So hindi pa ito napapalitan. So lalagyan ko lang ito ng kunting gasket maker guys, kunti lang. So ayan guys, tapos ko na siyang lagyan ng gasket maker. So kung nakikita nyo yan, sobrang nipis ng nilagay natin ng gasket maker. So kakabitan natin to.
Much later. So ayan guys, finally nabuo ko na rin siya, and then napalitan ko na rin ng oil. So susubukan natin tong panda rin. So inabot na ako ngayon guys ng gabi. Ayan, gabi na sa labas. Ayan. So papanda rin natin to guys. So hindi ko pa nakabitan ng air filter. Subukan na muna natin panda rin. So ayan, magsi 17 years old na siya ngayong Disyembre. Ganyan yung tunog ng makina. Hindi pa nakapalitan to ng connecting rod. Hindi pa napalitan ng lining, tsaka primary clutch. Piston ring lang talaga yung pinalitan ko. Bali, pangalawang palit ko na ito guys ng piston ring. So for 17 years na. So pangalawang palit ng piston ring, ganun pa rin yung procedure na ginawa ko guys. 25 na piston ring pa rin yung ginawa ko. So umabot siya ng mga 7 or yung pinakababa nito nung 5 years buhat ng nabenta ko to. So hindi kasi maalaga sa change oil yung may-ari nito na nakabili. So panda rin natin ulit. Medyo mahina ng battery. So sa ganitong setup guys ay pinapaandar ko ang makina ng mga 1 o 3 oras na naka-idle lang. Ganyan lang siya guys. Pero dapat guys, pag pinaandar nyo to ng mga 3 oras ay mayroong nakatapat na electric fan dito para hindi mag-overheat yung unit nya. Para maganda yung lapat ng piston ring guys. So ganyan yung style ko sa pag gawa, lalong lalo na pag oversize yung piston ring. Pinapaandar ko muna siya ng mga 1 o 3 oras. Namamatay, so papaandarin natin. So guys, maglalagay mo lang muna ako ng electric fan dito. Papaandarin ko ng mga 3 oras, and then i-update ko kayo bukas nito. Then try natin i-rev ng malakas kung hindi na ba talaga siya nag-uusok, kung effective ba talaga yung ginawa natin ganong klaseng proseso sa pag gawa. Kung may gasgas na yung cylinder wall ng bore, is kaya pa rin. Kung hairline lang yung gasgas niya, kaya pa rin na ganon lang klase na style sa paggawa. The next day. So ayan guys, finally napaandar ko na rin ng 3 oras. Nakaminor lang ang motor, and then siyempre ginamitan natin yan ng electric fan. And then may kasama ako ditong Pogi. Shoutout sa'yo. Shoutout rin. Ayan yung aso ko. So susubukan natin to guys, na i-rev. Titingnan natin sa tambutso kung hindi na ba siya mag-uusok. So lalagay ko lang yung camera natin sa harap ng tambutso. Yan din, papaandarin natin. So ayan, solve na yung problema sa usok sa ganong procedure guys. So ina-advise ko pag ganong procedure is i-break in nyo muna ng mga 1 week, then after 1 week is dahan-dahan lang, huwag nyong bigayin agad. Siguro mga 60 km/h lang. Then after 1 week is pwede na kayo magtaas, siguro mga 80 hanggang umabot ng mga 2
tawag ito, mabot ng 2 weeks, so pwede nyo nang sagarin. So alagaan nyo sa chainsaw wheel at magtatagal ang buhay ng makina. So yun lang guys sa ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta and God bless po sa inyo lahat.